Type pala ako ng driver namin, kaya sinabi niya sa parents ko na may boyfriend ako. Hi, I'm Venture. Call me Camille, 20 years old from Nueva Ecija. Honestly, hindi ko alam kung tatawa ba ako o maiinis sa nangyari sa akin recently. Alam niyo yung feeling na ikaw na nga yung may secret, tapos yung mismong taong gusto mo, siya pa yung dahilan kung bakit nabuking ka? Ganon. Kaya eto, magkwento na lang ako. So ayun na nga, may driver kami, si Kuya Mike. Mga early 30s siya. Medyo tahimik pero ang pogi niya for his age. Yung tipong kapag nagbubukas siya ng pinto for me, parang ang gentleman niya. Eh ako naman, syempre, arte-arte girl ang atake. Parang oh my god, Kuya Mike is kinda cute ah. Pero syempre, secret lang yon ng aking self. Crush ko lang siya, hanggang dun lang. Wala akong planong ipaalam sa kahit sino, lalo na sa mga parents ko. Kasi super conservative sila. As in, bawal nga mag-boyfriend hanggang matapos ang college. Tapos malalaman nila crush ko pa ang driver. Aba, not good. Monday nun, nalaman ni Kuya Mike na may boyfriend ako. Kasi nahuli niya akong nakikipag-video call sa jowa ko sa likod ng kotse. Hindi ko na malaya na naririnig niya pala. At alam niyo ba, after 2 days lang, sinabi niya agad kay mama at papa, like, excuse me kuya, akala ko ba loyal ka sa akin? Ayun, pinatawag ako ni mama. Super galit siya. Si papa naman, tahimik pero ramdam ko yung disappointment niya sa akin. Sabi nila, Camille, we trusted you. Ano na naman itong nalaman namin? Ako naman, syempre deny to death. Pero wala, nahuli na kasi ako. Fast forward dinner time. Andito kami sa dining table. Super awkward kasi parang everyone was judging me silently. Then bigla akong na-trigger. Na-realize ko, kung gusto nila ng truth, bakit hindi ko na lang ilabas lahat? So ayun, habang kumakain kami, nagkunwari akong chill pero deep inside, kinakabahan ako. Inikot ko yung spaghetti sa fork ko. Tapos bigla akong sinabi, by the way, since Kuya Mike loves spilling secrets, why not sabihin niya na rin yung truth? Diba Kuya Mike, you like me? Lord help me! Bakit ko yun sinabi? Silence ang place. Walang kumurap. Nakita ko pa si mama na muntik mabilaukan sa tubig niya. Si papa naman, halos matapon yung kanin sa bibig kasi nagulat din siya. Pareho silang sabay na kinuha yung baso ng tubig. Literal na halos sabay silang umubo. Ako naman, kunyari, innocent face lang. Arte queen. What? You want proof? Gusto nyo ipakita ko yung messages? Or you want me to reenact yung way niya pag tinitingnan ako sa rearview mirror? Like, excuse me, hindi ba obvious? Pero hindi ko sure kung gusto talaga ako ni Kuya Mike. Si Kuya Mike, naging kulay kamatis yung mukha niya. As in, hindi niya alam kung matatawa ba siya or mag-e-explain. Nakatingin lang siya kay Papa na parang humihingi ng saklolo. Pero si Papa, hindi makapagsalita kasi busy pa rin siya kakainom ng tubig. Si Mama naman, sumigaw, Camille, ano ba yung pinagsasabi mo? Imposibleng magugustuhan ka ni Mike. Ako naman, all dramatic. What? You are mad at me for having a boyfriend pero hindi kayo galit sa driver nyo na clearly may hidden feelings for me? Like hello, double standard much? Tapos natahimik ulit sila. Ang naririnig ko lang yung clinking ng spoon at fork. Si Kuya Mike hindi na alam kung saan titingin. Ako, proud na proud sa sarili ko kasi finally nakabawi ako sa kanya. Kung ilalaglag niya ako, edi ilalaglag ko rin siya. Fair game lang, di ba? After that dinner, hindi na ako tinanong ulit tungkol sa boyfriend ko. Siguro dahil sobrang nashook si mama at papa. At si Kuya Mike, well, let's just say, hindi na siya makatingin sa akin ng diretso. Hindi po siya tinanggal as a driver. Pero minsan, nahuhuli ko pa rin siyang nag-aalangan ng ngumiti kaya alam kong may something talaga. To Kuya Mike, kung ilalaglag mo ako, mas marunong akong maglaglag. Careful sa secrets kuya, baka ako naman yung maging secret na ayaw mo nang bitawan. Pinahiya ko ang tita ko sa harap ng mga kaibigan niya. Sa totoo lang, hindi ko naman sinabi na okay ang ginawa ko. Pero hear me out. Tawagin niyo na lang akong Carlo, 32 years old, taga Makati. Hindi ko alam kung ako ba ang mali dito. Hindi pa rin ako makaget over sa nangyari. Kaya eto, maglalabas na lang ako ng sama ng loob sa page mo. May tiyahin ako sa asawa ng pinsan ko. Siya si Tita Doris, 56 years old. Simulat sa pool, kilala na siya sa pamilya bilang mahilig mangutang. Noong mga panahong gipit daw siya, lumapit siya sa akin at nangutang ng 20,000. Sabi niya, pambayad daw ng gamot at panggastos nila sa araw-araw kasi may sakit ang asawa niya. Dahil naawa ako, syempre matanda na ito, need niya talaga ng maintenance. Binigay ko. Pero ayun, halos 2 taon na, ni singkong duling wala pa akong nakukuha. Hindi lang pala ako ang pinangakuan niya. Nalaman ko pa mula sa ibang kamag-anak na noong buhay pa ang mga magulang ko, pinahiram din nila si tita ng halos 100,000 at hanggang mamatay sina mama at papa, wala pa ring naibalik.
Alam kong pinaghirapan yun ng mga magulang ko. Dapat man lang sana nagbayad siya kahit papaano. Kaya nung May, yes po, May pa po ito, gusto ko lang i-share. Dumaan ako sa isang mall sa Makati. May bibilhin sana akong gamit. Bigla kong nakita si Tita Doris kasamang 4 niyang amigas na palabas ng isang nail salon. Ang saya-saya nila, pinapakita pa yung bagong manicure at pedicure na kumikinang. Nung nakita niya ako, kumaway pa at pinakilala ako sa mga kasama niya. Pero imbis na kamustahin ako, bigla pa niya akong binara. Uy Carlo, laki-laki mo na. Bawasan mo naman ang gastos mo sa pagkain. Baka dun na lang nauubos ang sweldo mo. Parang gusto kong lamunin ng lupa sa hiya, lalo na't ang daming tao at andun yung mga kaibigan niya. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang sagot ko, at least ako may pangkain. Ikaw, puro utang na hindi binabayaran. Parang linta na lang na dumidikit sa iba. Tumahimik lahat ng kaibigan niya. At ako, tuloy-tuloy akong naglakad palayo. Ramdam ko yung init ng dugo ko hanggang tenga. Kinagabihan nun, tinawagan ako ng mga pinsan kong mas bata. Sabi niya, si tita daw, umuwing iyak ng iyak. Parang hindi na makahinga sa sobrang sama ng loob. Dinagdag pa niya na totoo raw, ginagamit daw ni tita yung mga inuutang niya para sa gamot ng asawa niya na may malubhang sakit. Yung paminsan-minsang paggastos daw sa salon para daw sa mental health niya. Pagkaraan nun, sunod-sunod akong tinawagan ng mga kamag-anak. Hindi naman ako ininsulto, pero puro dasal, payo at pangungumbinsi na mag-sorry na lang daw ako dahil matanda raw siya at dapat daw magpakumbaba ako bilang nakababatang kamag-anak. Hanggang ngayon, ang tanong ko, kung totoo ngang para sa gamot at pagkain yung mga utang niya, bakit may budget pa siya sa manicure at pedicure? Ang labo, 'di ba? Ako mismo nagtatrabaho araw-araw para lang makasurvive at makatulong sa pamilya. Hindi ako nag-iispa. Pero siya, may lakas ng loob para magparinig ng insulto sa akin tapos ako pa ang lumabas na masama. Hindi ko alam kung ako ba talaga ang dapat magpakumbaba o tama lang na sinita ko siya. Oo, siguro harsh yung paraan ko. Pero hindi ba't dapat siya ang mahiya na sa halip na magpasalamat, siya pa ang unang bumira? Ako ba ang masama dahil pinahiya ko si Tita Doris sa harap ng mga kaibigan niya? O tama lang na minsan kailangang sabihin ang taong nakakalimot sa utang at respeto? Hindi pa ako nagpapakita sa kanila hanggang ngayon.